Sa loob naman ng isang chapel, bumisita si Nathaniel sa isang paring kakilala niya. Matapos ang ilang araw na pag-assist ni Michelle, nagpaalam na ito. Dahil na rin sa ilang personal na gawain habang si Nathaniel naman ay itinuon ng sarili sa pagtulong kay Mrs. Lilibeth at nang marisolba ang kababalaghang nangyayari sa sex video na may sumpa. Sinamahan si Nathaniel ng pari para humalili sa kanya. Sa isang malaking silid sa likod lamang ng main hall ng kumbento, gumawa ng isang weekend circle si Nathaniel. May isang malaking star sa gitna ng circle at may mga simbolo sa bawat kanto ng star. Nakatayo si Nathaniel sa labas ng bilog at inilatag ang ilang mga sacrificial items. Mula sa kanyang kamay ay may lumabas na magical glyph at dito niya dinukot ang isang makapal na libro na may mga kadenang nakapulupot dito. Lumilipad sa ere ang libro at nang hawakan nito ni Nathaniel ay nabasag ang mga kadena at bumukas ang libro. Nagulat ang paring kasama niya. "Ano yan?" tanong ng curious na pari. "Ang libro ni Tobit or ang tinaguriang libro sa likod ng kwento ni Azarius o mas kilala bilang Arkanghel Rafael. Dito lahat nakatala ang mga pangalan ng mga demonyo at anghel na hindi nababanggit sa Biblia. Matagal na itong hindi tinatanggap ng ilang religious groups maliban sa simbahang Katoliko mula pa noong early century. At iba sa pahina nito ay sinunog dahil nagtataglay ito ng mga kakaibang ritual tungkol sa mga nilalang na di nakikita at sa mga demonyo. Pero ang librong to ay iningatan ng mga naunang Kristiyano upang alalahanin ang pagtulong ni Arkanghel Rafael kay Tobias mula sa demonyong si Asmodeus. Napasakamay ito ng aking master at iningatang huwag maangkin ng mga demonyo." Mahabang paliwanag ni Nathaniel sa protestanteng pari. "Naunawaan ko na. Anong balak mong gawin, Nathaniel?" tanong ng pari. "Well, dahil tinawag ko na ang pangalan ng espiritu, ay tatapusin ko na rin ang aking nasimulang gawain upang pigilan ang kanyang paghihigante." Sagot naman ni Nathaniel. "Ano? Tinawag mo na ang espiritu na yon? Paano kung mapukaw mo ang demonyong kumokontrol sa kanya?" Tumingin si Nathaniel sa pari at napangiti ito. "Seryoso ka ba? Matagal mo na akong kilala, Father Benito. Ito nga ang rason kung bakit ako nandito eh." Napausal na lamang ang pari at hawak ang Biblia at isang garapon ng holy water habang may nakasabit na rosaryo sa kanyang kamay. Umikit si Nathaniel. Isa itong ritual na hindi basta-basta gagawin ng isang Master of Sutra at extraterrestrial expert maliban na lang na alam niya sa sarili niyang kaya niya ang espiritual na lakas ng isang demonyo. "Tenebris in lucem, asipite sacrificium meum, odi devoca, quatuor legiones en imperator inferni pulvinar, sed vade, dux magnus ab infernis Azazel!" Tila lumindol sa buong silid at nagkulay yellow ang weekend circle. Lumutang ang mga sacrificial items ni Nathaniel at natunaw ang mga ito hanggang sa maglaho. May lumabas na mga kidlat mula sa circle at bawat gamit sa loob ng silid na matamaan ay nasusunog. Lumakas ang hangin sa loob at palamig ng palamig ito. Kumalat ang usok at hamog kaya halos hindi na matanaw ni Father Benito ang nasa harapan niya. Ilang ulit siyang nagdasal hanggang sa makarinig siya ng hagik-gik sa paligid. Hagik-gik na parang nanggagaling sa baliw na pasyente sa Mandaluyong Hospital. Matinis at nakakasakit sa tenga ang mga tawa. Namatay ang ilaw sa paligid at nilamon ang kadiliman ng silid. Mula sa gitna ng sirkel ay lumabas ang isang nilalang mula sa mga usok na parang isang genie. "O Diyos ko, ipagpala niyo kami. Ipagtanggol niyo po kami sa demonyong nasa harapan namin." Bulong ni Father Benito. Isang sigaw ang lumabas sa demonyo nang makita ang pari at ang lugar kung saan siya nasamon. At sa harapan niya ay isang lalaking naghihintay lang sa kanya. Sa wakas ay lumitaw ka rin. Ang dakilang Duke ng impyerno. Ang general ng Demons Legions. Azazel.
Wika ni Nathaniel. Buisit ka, Nathaniel. Anong kailangan mo? Tanong ni Azazel. Ang figura nito ay parang tao pero ang mukha nito ay parang isang nakakagimbal na engkanto. May kaliskis ng isda ang katawan nito at nakaangat lang ito malapit sa kisame. Alam mo naman siguro kung bakit ka naririto. Ikaw pa ba? Tusong demonyo. Tugon ni Nathaniel. Huwag mo akong galitin, buisit ka. Magdahan-dahan ka kung ayaw mong hugutin ko yung kaluluwa mo sa katawan mo. Banta naman ni Azazel. Oo nga, pero hanggang pagtatangka ka lang naman eh. Nagawa mo ba? Panunoy ang sambit ni Nathaniel. Magsalita ka! Galit na sigaw ng demonyo. Dito niya napansin ang pari na nasa likod ni Nathaniel. Napangiti ito. Bakit nandito ka, Father Benito? Isang paring nagbabalat kayong tupa. Ngunit isa palang lopong maninila. Alam ko ang lihim na tinatago mo, Father. Isa kang manyakis na pari na mahilig sa musmus na mga bata. Natatawang wika ni Azazel. Ah! Napasigaw ito nang sinimulang hagisan ni Father Benito ng holy water ang katawan ng demonyo. Sinubukan nitong sumugod pero may magical chains ang pumulupot sa kanyang mga binti at braso. Habang nakita nitong lumiliwanag ang kamay ni Nathaniel na siyang naglabas ng puting lubid. Hindi mo ko mapipigilan, Nathaniel! Humanda ka sa akin kapag nabasag ko ang sandata mo! Babala ni Azazel. Ah! Tumigil ka na! Inisprayan na naman ni Father Benito ng holy water si Azazel. Pakiusap, Father, please. Saway naman ni Nathaniel. Ikaw na isang fallen angel ay hindi nararapat na tumapak sa bahay ng Diyos. Wika ni Father Benito kay Azazel. Bakit hindi mo muna palabasin yung matandang yan? Kanina pa ako nang gigigil sa kanya. Utos ni Azazel. Kasama ko siya, Azazel. Pinalitaw kita dahil may gusto kong malaman tungkol sa babaeng ginahasa at pinatay. Si Ebora. Sagot ni Nathaniel. Ha! Pinalabas mo ako dahil lang sa babaeng maharot na yon? Isa siyang malanding babae, Nathaniel. Hindi mo na dapat siya tinutulungan. Makasalanan siya at walang takot sa Panginoon mo. Nakita mo naman kung paano siya magiganti, di ba? Sambit ni Azazel. Sagutin mo ang tanong ko, unggoy ka. Galit na sigaw ni Nathaniel. Anong sinabi mo? Isa akong unggoy? Biglang sumikip ang nagliliwanag na lubid sa mga braso at binti ni Azazel. Napansin ng demonyo na tumalas ang tingin ng lalaki. Alam nitong hindi nagbibiro si Nathaniel. Ang lalaking Vincent Vergara at ang tatlo niyang kaibigang sina Robin, Jimmy at Tonton, ginahasa at pinahirapan nila si Ebora habang kinukunan nila ito upang meron silang panablas sa babaeng biktima nila. Wika ni Azazel. Nasaan ang mga taong to? Tanong ni Nathaniel. Paano ko naman malalaman? Sagot naman ni Azazel. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, Azazel. Ngumiti si Azazel. Nathaniel, napagtanto mo na ba kung sino ang isinakripisyo mo? Tapos na tayo dito. Tapos na ang pag-iimbestiga mo sa akin. Kukunin ko na ang kaluluwa mo. Nangitim ang figura ni Azazel at bumukas ang isang hell portal mula sa Wiccan Circle at dito hinigop ang demonyo. Hindi mo alam kung sinong nasa likod nito. At balang araw din, Nathaniel, makukuha ko rin ang kaluluwa mo. Itaga mo yan sa bato! Wika pa ni Azazel. Anong ibig mong sabihin? Si Dimos ba ang may pakana nito?
Hindi nakasagot si Azazel dahil tuluyan na itong nahigop at nasara ang portal. Bumalik muli ang ilaw sa paligid at napahinga ng maluwag si Father Benito. Naglaho rin ang libro ni Nathaniel at tinapos nito ang ritual ng maayos. Ano nangyari? Akala ko ba kontrolado mo na siya? Tanong ni Father Benito. Isang beses lamang ang sakripisyo ko, Father Benito, at maikli lang ang oras na meron ako. Kinailangan ko na siyang ibalik sa impyerno dahil malapit niya nang masira ang spell na ginamit ko. Tugon naman ni Nathaniel. Nauunawaan ko na. So, kung isang beses mo lang magagamit to, may paraan pa ba para makontrol pa sila? Tanong muli ng pare. Natahimik sandali si Nathaniel. Meron pa, pero kailangan ng buhay na kaluluwang magsasakripisyo. Gagamitin nito ng demonyo para mapanatili niya ang komunikasyon sa atin nang hindi gumagawa ng anumang pinsala, at ang kaluluwang yon ang magiging kontrata para sa kasunduan ng demonyong tatawagin mo. Pero kapag nawala na ang bisa ng kontrata, maaaring makawala ang demonyo o babalik muli ito sa impyerno. Paliwanag naman ni Nathaniel. Ngayon alam mo na ang mga pangalan nila. Anong plano mo sa mga lalaking yon? Tanong ni Father Benito. Nakipagkasundo na ako sa mga pulis. Salamat sa oras mo, Father Benito. Hindi na ako magtatagal dito. Kailangan ko na umalis. Paalam ni Nathaniel kay Father Benito. 2 araw ang nakalipas. Nasa harapan ng boarding house ni na Vincent sina Detective Rodriguez at Wazon. Nakatambay sila sa kotse ni San Telmo at nag-oobserba. May facial recognition na sila kay Vincent pero hindi pa nila nakikita kung nasan to. Ano Bok? Subukan ko kaya lumapit pa? Suhestyon ni Ricardo. Sige, pero tignan mo lang ang paligid. Mahirap na. Baka ma-burnout ka. Payo naman ni San Telmo. Okay Bok, alam ko na yon. Bumaba ng kotse si Ricardo at may hawak na donut. Nilapitan niya ang isang nakatambay sa harapan ng gate ng boarding house. Excuse me Brad, pwede ba magtanong? Wika ni Ricardo. Ano po yon? Tanong ng lalaki. May nakatira ba ditong Vincent ang pangalan? Balik tanong ni Ricardo. Meron po. Pero lumipat na. Sagot naman ng lalaki. Saan naman lumipat? Pagtataka ni Ricardo. Di ko po alam eh. Kapitbahay lang kasi ako. Marami silang umalis. Dayo rin kasi dito ang mga yon. Bakit po? Kaano-ano niyo po ba sila? Tanong muli ng lalaki. Ninong kasi ako ni Vincent. Pagsisinungaling ni Ricardo. Ganun po ba? Wala na po kasi sila dito eh. Wika naman ng lalaki. Sige, salamat. Bumalik si Ricardo at pumasok muli sa kotse. Ano raw? Salubong ni San Telmo kay Ricardo. Sabi, lumipat na raw eh. Kaso di alam kung saan. Tugon naman ni Ricardo. Ganun ba? Mukhang nagtago na. Teorya kagad ni San Telmo. Mukhang ganun na nga. Anong plano mo ngayon? Tanong naman ni Ricardo. Kailangan makausap natin ang caretaker o landlord. Wala pa kasi tayong orders eh. Sagot ni San Telmo. Mabuti pa, balikan na lang natin kapag may black and white na. Umalis ang sasakyan. Pero lingid sa kaalaman nila ay nagmamasid sa second floor window si Robin. Tumawag ito kaagad kay Vincent. Pare, may nagmamasid. Mukhang hinahanap tayo. Balita agad ni Robin. Ganun ba? Okay pre, ako nang bahala. Thanks. Sagot naman ni Vincent. Okay. Katabi ni Robin ang lalaking pinagtanungan ni Ricardo at binigyan nito ni Robin ng 500 pesos. Next time, same pa rin pare. Wika ni Robin. Sure Robin, no probs. Sagot naman ng lalaki. Samantala, sinadya naman ni Tessie ang bahay ng mga magulang ni Robert sa probinsya sa Santo Tomas. Doon ay sinalubong siya ni Manang Elena na ina ni Robert sa gate pa lamang ng pamamahay nito. Inay, nandyan po ba si Robert at ang anak ko? Tanong ni Tessie. Ang lakas ng loob mong magpakita dito! Galit na sinalubong ni Manang Elena si Tessie. Nakikiusap po ako. Gusto ko lang pong kausapin si Robert.
At gusto ko ring makita ang anak ko. Pakiusap ni Tessie. Wala kang karapatan dito. Isa kang maruming babae. Lumayas ka at kung ayaw mong magpatawag ako ng pulis. Banta ng dating katiwala ni Eddie Salmonte. Inay, sino yan? Lumabas si Robert sa pinto. Napatingin sa kanya ang dalawa. Robert! Robert! Pwede ba tayo mag-usap? Tawag ni Tessie. Inay, pumasok na kayo. Ako nang bahala dito. Wika ni Robert. Tinitigan ni Manang Elena ng matala si Tessie bago pa ito umalis. Naiwan si Robert nakaharap si Tessie at napapagitnaan sila ng gate. Robert, gusto ko sana mag-usap tayo. Sambit ka agad ni Tessie. Ah, gusto mo na mag-usap tayo? Makikinig ka na sa akin? Sarkastikong wika ni Robert. Robert, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Inaamin ko ang pagkakamali ko, Robert. Pero pinagsisisihan ko na yun. Pagsusumamo ni Tessie. Bilis mo naman yatang magsisi. Instant ah. Mahilig ka pala sa instant. Sa bagay, mabilisan lang din ang desisyon mong lokohin ako eh. Pabalang na sagot ni Robert. Robert, I'm sorry. I'm sorry. Naluluha na si Tessie. Tessie, ano bang kasalanan ko sa'yo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Pinabayaan ba kita? Natahimik si Tessie. Hindi malaman ang isasagot. Nasa ibang bansa ako, Tessie. Nagpapakahirap. Nagbabalat ng buto para sa atin at sa kinabukasan ng anak natin. Pero bakit mo ako niloko? Ginawa mo kong gago. Galit na sumbat ni Robert. Robert, naging mahina ako. I'm sorry. Nadala ako sa tukso. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. Pero nangyari na ang lahat-lahat. Wala na akong maipapaliwanag sa'yo. Alam mo na ang lahat. Wika naman ni Tessie. Wes, ano pang kailangan mo? Tanong ni Robert. Gusto ko lang sanang makita ang anak ko, Robert. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero sana wag mo namang ilayo sa akin yung bata. Ina pa rin naman ako ng baby natin. Saad ni Tessie. Ina? Hindi ka ina, Tessie. Isa kang putang ina! Napalunok ng laway si Tessie. Hindi matanggap ang nasabi ni Robert. Robert, please! Nagsimula ng lumuha si Tessie. Tagos sa puso ang bawat binitawang salita ni Robert. Hiyang-hiya ito sa sarili at matinding guilt ang kumakain sa kanyang loob. Umalis ka na, Tessie. Sa korte na lang tayo magkita. Tumalikod si Robert at nagsimulang bumalik sa bahay. Robert, maawa ka, please. Robert! Subalit bingi na si Robert sa mga sigaw at pagmamakaawa ng asawa. Napaupo na lang sa labas ng gate si Tessie. Sirang-sira na to. Diring-diri na sa sarili. Kahit mabigat sa loob, umalis na lamang ito. At habang nasa daan siya ay biglang nagring ang cellphone niya. Sinagot niya kaagad ang tawag. Hello? Sagot ni Tessie. Hindi ko alam kung tanga ka ba o ano. Binalaan na kita, Tessie. Sinabihan na kita. Pero di ka pa rin nakinig. Ngayon, i-enjoy mo na lang ang video mong i-upload ko sa internet. I'm sure marami kang mapapasaya sa sex videos mo. Wika ni Vincent. Hayop ka, Vincent! Pinutol na kagad ni Vincent ang tawag at naiwan na sa ere si Tessie. Sunod-sunod na ang nararamdaman niyang sakit at hinagpis. Lutang siyang umuwi sa bahay nila. Mag-isa itong nakaupo sa sala. Napakatahimik sa loob at tila hindi gumagalaw ang oras. Tulala lang si Tessie. Walang sino mang makausap. Walang sino mang makakatulong. Wasak ang pamilya niya at mawawasak rin ang pagkatao niya. Wala na siyang ibang maisip. Tanging nakikita na lamang niya
ay ang desisyong tapusin na ang lahat. Ayaw na niyang maranasan pa ang anumang hapdi at pagdurusa. Dito niya napansing hawak niya ang isang office cutter at may hiwa na siya sa braso. At sa harapan niya ay nakatayo ang imahe ni Clark na walang muka. Katabi nito ang telebisyon at nakaharap lang sa kanya. Ano kailangan mo? Tapos na ang lahat. Ayoko na! Wika ni Tessie. Gumalaw ang aparisyon. Tinuro nito ang cellphone ni Tessie na nakalapag sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ito ng babae at tila may binubulong sa kanya upang gawin ang isang bagay na kinababahala ng lahat. Kumonekta ito sa internet at binuksan ang website kung saan naka-upload ang cursed video ni Ebora. Plinay niya ito at hinarap sa sarili. Dito nakita ni Tessie ang isang babaeng nakahubad at nakatalikod. Nakaupo ito sa ibabaw ng kama at maririnig ang pagtangis niya. Ang kulay ng balat niya ay napakaputla at bakat ang backbone at ribs niya sa likod. Ang mahaba niyang buhok ay nakabagsak sa harapan ng ulo niya at di kita ang mukha niya. Patuloy sa pag-iyak ang babae sa video pero dahan-dahan itong tumayo at naglakad papunta sa gilid ng video. Ang galaw niya ay napakabagal na parang nasa ilalim ng tubig. Naglakad ito sa gilid ng video at hindi na ito nakita. Hinintay ni Tessie kung ano ang mangyayari. Dalawang kamay ang biglang humawak sa magkabilang tenga ni Tessie mula sa likuran niya. Malamig ang mga kamay at hinila siya hanggang mapasandal siya sa sofa at pinatingala ang ulo niya. Dito niya nakitang nakatayo na sa likod ng sofa si Ebora. Tulad ng dati, natatakpan ang mukha nito. Hindi makapagsalita si Tessie dahil sa tindi ng takot. Nilapit ni Ebora ang kanyang mukha sa mukha ni Tessie. Kita niya ang naaagnas na itsura ng babae at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Katarungan! Bulong ni Ebora kay Tessie. Napasigaw si Tessie sa sobrang takot at sinabayan nito ng nakatitindig balahibong sigaw ni Ebora.